Stranded ang ilang motorista dahil sa bahang idinulot na magdamag na ulan sa Kamanaba area. At live mula sa Caloocan, may unang balita, si Bea Pinlac. Bea. Ivan, perwisyo ang bumungad ngayong umaga sa ilang motorista sa Caloocan, Malabon at Valenzuela. Nahassle daw sila dahil nga sa malakas na buhos ng ulan na nagdulot ng baha sa ilang kalsada kaninang madaling araw. Sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela, umatras ang ilang motorista sa takot na tumirik ang kanilang mga sasakyan dahil sa palalim na baha kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang iba naman sa kanila hindi na talaga sumubok at pumarada na lang sa tabi ng kalsada para maghintay na bumaba ang tubig. Sa Malabon, gutter deep hanggang halos abot tuhod ang baha. Kaya no choice ang ilang tao roon na nilusong ang tubig kahit hindi nakasuot ng bota. Pasado alas 4 kanina, medyo huminahon na ang panahon pero natagalan naman ang paghupa ng baha sa C3 Caloocan. Ang ilang motorista, ilang oras na stranded sa kalsada. Ang mga bata naman, sinamantala ang pagkakataon na maglaro dito sa baha. Ang ilan iniwan na rin ang kanilang sasakyan at nilusong na lang ang baha para lang makapasok sa trabaho. Ivan, dito sa Dagat-Dagatan Avenue ay tumila na ang ulan. Pero ang ilang motorista nag-aalangan pa rin na tumawid dahil nga hindi pa talaga tuluyang humuhupa ang baha. At yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Magandang umaga mga kapuso, andito pa rin po tayo sa Marikina River, dito sa Marikina City at sa mga oras na ito ay mabilis po ang taas ng tubig at halos umabot na nga po sa 15 meters ang taas ng water level dito sa Marikina River at malapit na nga pong umabot yan sa first alarm. Mga kapuso, kanina nga pong 12:30 ng madaling araw ay naglandfall na itong si Severe Tropical Storm Christine sa Divilacan, Isabela. Mga kapuso, bunsod po niyan ay nagtaas po ang pag-asa ng dagdag pa sa mga wind signal number 3 sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasama riyan ang southern portion ng Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, buong Benguet, northern at central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales, Pangasinan, La Union at central at southern portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 2 naman po dito sa Metro Manila, Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, buong Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, buong Bulacan, nalalabing bahagi ng Tarlac, buong Pampanga, nalalabing bahagi ng Zambales, buong Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, northern at central portion ng Quezon kasama po ang Polillo Islands at Lubang Island. Wind signal number 1 naman po sa Batanes, nalalabing bahagi ng Quezon, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, buong Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng Mainland Palawan kasama po ang Calamian at Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama po dyan ang isla ng Kikaw at Burias. At signal number 1 din po sa Aklan, Capiz kasama po dyan ang Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Cebu kasama po ang Bantayan Islands, buong northern Samar, Biliran, northern portion ng Eastern Samar at northern portion ng Leyte. Mga kapuso, namataan po ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa bayan ng Tumawini, Isabela. Sa ngayon may lakas po yan na 95 km per hour at bugsong aabot po sa 160 km per hour at kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Mamayang hapon po, inaasahan ng natawid na ng bagyo ang Northern Luzon at nasa West Philippine Sea na po itong si Christine. Bukas bandang hapon ito, posibleng lumabas na po ng Philippine Air of Responsibility. Paalala mga kapuso, manatili po tayo updated para ligtas po tayo sa mga itong pagkakataon. Ako po si Anjo Pertiera, ang inyong unang hirit weather presenter. Know the weather before you go. Para Mark safe lagi, mga kapuso. Nakataas po ang signal number 3 sa lalawigan ng Isabela kung saan naglandfall na kanina madaling araw ang bagyong Christine. Para alamin ang sitwasyon at mga kailangan na tulong ng mga kapuso natin doon, makausap po natin Attorney Constantine Foronda Jr. ng DRRMO ng Isabela. Attorney, magandang umaga po. Constante po. Ay, Attorney Constante, good morning. Opo. Good morning. Apologies for that. Kumustahin ko po ang lagay ng panahon sa mga oras na ito dyan sa Isabela? Well,
Muulan pero hindi naman ganun kalakas. Mahangin pero hindi rin ganun kalakas. In fact, yung isang reporter ninyo nasa Tumawini, kung saan nasabi yung matay nandun. Sabi niya, wala namang ulan, wala namang hangin. Mhm. Pero nung pag-landfall po kanina, ano ho yung naging sitwasyon sa inyo, sir? Attorney Foronda? Naputol po ang ating linya na komunikasyon kay Attorney Foronda. Mamaya ho, babalikan natin siya para humingi pa ng update sa naging tama ng Bagyong Christine sa kanilang lalawigan. Samantala, kasama sa matinding hinagupit ng Bagyong Christine ang Bicol Region sa Nabua, Camarines Sur. Isang lalaki ang kumapit na lang sa puno para hindi tangayin ng baha. Sa gitna ng pagragasa ng tubig, nakayakap sa puno ang isang lalaki sa barangay Santo Domingo. Ilang oras pang lumipas bago siya na-rescue. Rumaragasa rin ang baha sa barangay Bonbon sa Libon, Albay. Makikita naman ang isang residenteng tumatawid sa buong ng mga bahay roon. Sa taas ang baha, yero na lang din na mga bahay ang kita sa iba pang bahagi ng bayan. Para hindi mabasa sa ulan, nakisilong sa third floor ng kanyang kapitbahay ang kumuha ng video. 7 ang naitalang patay sa magkahiwalay na landslide sa Albay at Catanduanes dahil sa Bagyong Christine. Isang naitala ng BFP Ligaw sa Albay. 2 nasawi sa ginubatan ayon sa Coast Guard District ng Bohol. 4 na magkaanak ang nasawi sa landslide sa Caramoran, Catanduanes. Ay sa Catanduanes Police Provincial Office, kabilang dyan ang 3 bata. Batay sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 naitalang nasawi, 1 sugatan at 6 ang nawawala na for validation. Paalala mga kapuso, suspendido pa rin po ang klase trabaho sa gobyerno sa buong Luzon ngayong araw ng Huwebes. May mga kanselado ring flights ngayong araw. Para naman sa mga emergency numbers sa pwedeng tawagan, makikita po ninyo ang lahat ng yan sa inyong mga TV screen. At balikan po natin si Attorney Constante Foronda Jr. ng DRRMO Isabela. Good morning, Attorney. Good morning po. Balikan ko lamang po yung tanong ko kanina. Pakilarawan nga po yung naging landfall. Ano ho yung naging tama ng Bagyong Christine dyan sa inyong lalawigan kanina? Wala naman pong, hindi naman ganun kasama. Hindi ganun kasama yung pagdaan nitong si Christine. In fact, yung isa po ninyong reporter nandun po sa Tumawini. Kung saan ang sabi yung mata ay nandun. Opo. Sabi naman wala naman daw ulan, wala naman hangin doon sa Tumawini. Dito sa Ilagan, umulan pero hindi naman malakas. Humahangin pero hindi naman malakas. Okay. Well, that's good to know. At least hindi ho yung ina-anticipate natin na talaga napakalakas na. Pero may mga lugar po bang baha sa mga oras na ito as we speak, sir? Wala po. Opo. Wala rin pong mga na-stranded sa kanilang mga kabahayan? Wala po. Nagsagawa po ba tayo ng preemptive evacuation, Attorney? Opo, 28 cities and municipalities, nagsagawa po sila ng preemptive evacuation. Ang dami po, umabot ng mahigit 3,000 yung individuals na na-evacuate. At nabanggit po ng DSWD na kapag pre-position naman po sila ng mga relief items, dyan, kumusta po ang supplies natin ng relief items para sa mga evacuees? Ang sistema po kasi dito, ang unang magbibigay ng mga relief packs, food and non-food, yung LGU. Ngayon kung kakapusin po sila, tatawag sila dito sa Kapitolyo at magpapadala po kami ng augmentation. Pag kinapos po kami, nandito naman po yung provincial office ng DSWD, sila naman po ngayon na magbibigay. Okay. Yung mga linya po ng komunikasyon, well, it's a good sign. Nakakausap po namin kayo, ibig sabihin maganda pa ang signal. Opo. Pero yung supply po ng kuryente, tubig, kumusta po sa lalawigan? Well, may mga lugar po na nagkakaroon ng outage dahil yung pong mga sanga ng puno ay sumasayad dun sa kawad ng kuryente, pero bumabalik din kaagad. Dito po sa Kapitolyo ngayon, yung kuryente po galing po sa cooperative. Yung roads and lifelines po, kumusta, sir? May mga impassable ba ng mga kalsada? Wala po. Yun lang pong mga overflow bridges na nalubog. Pero may mga alternate routes naman. Okay. Wala naman po tayong so far na italang mga injuries or fatalities. Wala naman po.
awa ng Diyos, wala po. Attorney, baka ho may panawagan kayo sa national government o sa mga kapuso nating nais magbigay ng tulong? Go ahead, sir. We are still managing. Wala naman po kaming para kailangan po ng outside help. Pero kung kailangan, tatawag po kami dahil nakahanda na po kami 3 days before mangyari itong si Christine. Ang panawagan ko lang po sa akin mga kalalawigan, mag-monitor sa weather reports ng Pag-asa para alam nila kung ano yung kanilang dapat gawin. Attorney Foronda, maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Salamat din po. Nakausap po natin Attorney Foronda ng DRRMO, Isabela. Arestado ang isang lalaki sa Morong Rizal dahil sa pamomolestya umano sa 2 minor de edad na anak ng kanyang live-in partner. Sabi naman ng akusado na pagbintangan lang siya. May unang balita si EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, naaresto ng pulisya ang 24 anyos na lalaking ito dahil sa kasong pangmomolestya sa 2 minor de edad na anak ng kanyang live-in partner. Naposasan siya sa Barangay San Pedro, Morong Rizal, alas 3 ng hapon noong Martes. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen matapos ang salo-salo ng kanilang pamilya noong Hunyo. After nilang mag-dinner sa isang restaurant sa Binangonan, Rizal, then nung pinahatid sa kanya tong 2 bata, na sinakay niya sa motor, pauwi na sana ng Morong, doon nangyari yung acts of lasciviousness, yung paghipo sa mga masiselang parte ng katawan ng mga kanyang biktima. Ang mga biktima nasa edad 13 at 11 anyos. Nung hinatid na yung bata, yung mga biktima nagsumbong sa kanilang tatay. At yun nga, nai-report sa Binangonan Police Station at nakasuhan ng ating kapulisan. Giit ng akusado, walang nangyaring pangmomolestya sa mga bata. Pinagbibintangan lang daw siya dahil aniya dati nang nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang tatay at ama ng mga biktima. Dagdag pa niya, nakakulong siya noong nangyari ang krimen. Bibintangan lang po. Mayroon pong katibayan na ako'y may naka-detain na rito. Sa korte na lang po kami magharap. Ang lalaki dati na rin nakulong matapos mahulihan ng droga. Aminado siya sa paggamit ng illegal na droga noon. Sa custodial facility ng Morong Municipal Police Station nakakulong ang lalaki na mahaharap sa kasong 2 counts of acts of lasciviousness at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin po ang pananalasa ng Bagyong Christine sa malawak na bahagi ng ating bansa. Iba't ibang mga lugar po ang tinatamaan nito at talaga sinasalanta. Kaya naman po, nandito tayo ngayon sa Manila North Port, dito po sa Maynila. Dahil nga po, kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine, ay marami pong mga pasahero tayo, mga kababayan tayo na kanselado po ang kanilang mga flights. So stranded po sila ngayon dito sa Pantalan. At sa kabuuang bilang, sa ngayon, nasa 146 po yung total individuals na stranded po ngayon dito sa Manila North Port. Nasa 95 po yung mga regular na mga pasahero. At sa 51 naman po yung mga prioridad, gaya po ng mga senior citizens, PWD. Pero kahit prioridad po yan, dahil nga po kanselado yung mga biyahe, papuntang Bacolod, Cagayan de Oro at Iloilo, naririto po sila sa Pantalan at nananatili sila rito. Yung ilan sa kanila nandito muna sa labas at kakausapin po natin sila, tatanungin natin yung kanilang sitwasyon dahil ang ilan po sa kanila mukhang ilang araw na pong stranded dito. Magandang umaga po sa inyo, Mother. Ano po pangalan niyo po? Rowena rin doon. Alright. Kailan pa po kayo dumating dito sa Pantalan, sa Manila North Port at saan po ba dapat ang inyong biyahe? Nung Martes ng umaga nandito na kami kasi dapat 10:30 alis na yung barko papuntang Bacolod. Okay. Yun nga daw, abutan kami ng signal number 1. So na-cancel yung biyahe namin. Pero bakit po kayo nagdesisyon na manatili pa rito? Tuesday pa po kayo naririto, Thursday na po ngayon. Oo nga po. Kasi nga malayo. Tapos marami akong dala. So hassle na kung uuwi. Tapos yung pamasahe. Kaya nagdesisyon na lang ako na magstay na lang dito. Mag-antay na lang kung kailan ulit magkaroon ng biyahe.
Kumusta naman po yung sitwasyon nyo? Nakakain na po kayo ng husto? Nakakatulog pa po ba kayo? Medyo ang tulog hindi kasi nasa lapag lang kami, nag-ano lang ng cartoon, pus malamig, provide naman sila, nag-update naman sila sa amin. Pero yun nga lang, siyempre hindi komportable, ganun. Tiis na lang. Alright. Antabayan nyo mamaya, meron po tayong palugaw para sa inyo. Pero nakapag-rebook na po ba kayo? Ngayon, kung magkaroon kami ng kung sakali, yun, magpa-rebook na naman kami uli. Kasi iba na naman yung date na naibigay kasi nila. Kaya, So may dagdag na bayad pa po yun? wala naman. Okay, Wala alright. naman. Okay, O sige, ingat po kayo ha. Sige, At salamat. sama-sama po tayo mag-aantabay po rito. Ingat po sige, kayo, sige. mother. Ingat Thank po. Mga kapuso, tanungin naman po natin yung isa pa rito na pasahero. Kumusta po? Magandang umaga po sa inyo. Ano pong pangalan niyo po? Debbie po. Kailan pa po kayo naririto at kailan po ba dapat ang biyahe niyo at saan kayo papunta? Noong October 22, Martes, papuntang Cagayan de Oro City po. So, ba't po kayo nagdesisyon naman na manatili pa rin po dito sa Pantalan? Tuesday pa po kayo nandito. Nagbabaka sakali po na may announcement na anytime pwedeng lumayag po kami at napakalayo po yung pinanggalingan namin at marami po kaming bagahe po. Alright. Kumusta po yung sitwasyon ninyo? May kasama po ba kayo? Meron po, yung asawa ko. Naging okay naman, mayroong mga paunti-unting food, pero yung pagtulog, siyempre hindi comfortable. I understand nakapag-rebook po kayo, pero kailan yun rebook yung biyahe nyo? On that day po, ma'am, nagbabasa ka sakaling the following day, October 23, merong lalayag, pero ganun pa din, nakansela po yung biyahe Pero po. naintindihan nyo naman po yung sitwasyon. Yes, ma'am. Para rin sa kaligtasan. Opo. Alright. Correct. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Likewise At po. Thank you. so yan po mga kapuso, yung ilan sa mga sitwasyon ng mga pasaherong stranded dito sa Manila North Port. Of course, naiintindihan naman daw nila yung kanilang sitwasyon dahil para rin naman sa kaligtasan at kanilang safety, yung pagkakansela ng mga biyahe ngayon pong nananalasa ang Bagyong Christine sa malawak na bahagi ng ating bansa. Balik muna sa studio. Dahil sa inaasahang mas lalakas pa ang Bagyong Christine, nagkaroon ng preemptive evacuation ang ilang residente sa Ilocos Norte. At live mula sa bayan ng San Nicolas, may unang balita, si JP Soriano. JP, kumusta ang sitwasyon dyan? Ivan, magdamag nakaranas ng mahangin at maulan na panahon dito sa malaking bahagi ng probinsya ng Ilocos Norte kung saan nga tayo naroon. Pero Ivan, ayon sa mga local officials, hindi pa raw ito yung inaasahan nilang bugso o yung pinakamalakas na epekto ng hangin at ulan dulot nga po ng bagyo at posible nga raw na mas lalakas pa ito mamaya o bukas bago lumabas papuntang West Philippine Sea ang Bagyong Christine. Ivan, yan ay kung hindi nga magbabago ang galaw ng bagyo. Di pa man ramdam ang buong epekto ng Bagyong Christine sa Ilocos Norte, nagkaroon na rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay ng ilang bayan sa probinsya simula pa nga kahapon. Gaya ng mahigit 100 pamilya na residente ng barangay Kasilyan sa bayan ng Bacara. At dahil kadalasang binabaha ang barangay kapag tuloy-tuloy ang ulan at may bagyo, nauna na silang inilipat sa evacuation center. Meron pong 21 munisipyo at 2 lungsod dito sa probinsya ng Ilocos Norte na nakaalerto na ngayon sa magiging epekto ng Bagyong Christine bukas o mamayang madaling araw. Pero syempre nagdadasal nga po ang mga taga rito na humina na ito at hindi na nga po manalasa. At sa announcement nga ni Ilocos Norte Provincial Governor Matthew Marcos Manotoc, idineklara na po ang suspensyon ng trabaho sa mga gobyerno dito sa probinsya, pati na rin po ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools dito sa probinsya. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Maraming salamat. Ingat ka dyan, JP Soriano. Nakararanas din ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Quezon City bunsod ng Bagyong Christine. Update tayo sa Quezon City sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Ivan, hindi madaanan ng mga sasakyan ang bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City. Bukod kasi sa baha, 3 truck ang nag-ala-sandwich ang eksena matapos tumirik nang sinubukan nilang suungin ang baha dito sa kalsada. Ang isa doon ay trailer truck habang ang isa naman ay kargado pa ng bigas. Sa ating pagbiyahe patungo rito sa Araneta Avenue, ilang kalsada ang nakita nating may pagbaha na dulot ng pag-uulang naranasan kagabi hanggang kaninang madaling araw.
Maraming kabahayan sa gilid ng kalsada ang pinasok ng baha. Ayon sa ilang mga residenteng nakausap natin, may ilan na umabot sa hanggang binti at tuhod ang taas ng baha na pumasok sa kanilang bahay. Pahirapan daw ngayon ang paglilinis ng kanilang mga tirahan, lalo na yung mga may negosyo gaya ng mga karinderya o sari-sari store. Pero wisyo raw ang baha dahil wala silang customer ngayong nananatili ang baha sa kanilang lugar. Samantala, may ilang tauhan ng MMDA ang nadatnan nating minomonitor ang kahabaan ng Araneta Avenue. Ginagabayan nila yung mga motorista sa mga kalsadang pwede nilang madaanan para maiwasan nga yung pagtirik ng kanilang mga sasakyan. Igan, ayon doon sa MMDA at ilang mga residenteng nakausap natin, umabot sa lagpas bewang yung baha dito noong kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. At dahil humupa na at patuloy yung paghupa ng baha dito sa kahabaan ng Araneta Avenue, ilang mga motorsiklo na yung nakakalusot at nakakadaan. Meron tayo nakitang isa lang na sasakyan na sinubukan at nakadaan naman siya ng maayos. Yan muna ang unang balita mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. EJ, anong balak nila doon sa mga truck na nakahambalang dyan? Ivan, ayon doon sa mga nakausap natin na tauhan ng MMDA na bagong duty dito, pinalitan na nila yung mga naka-duty kagabi, matatagalan daw kasi itong mga tauhan nitong mga naipit na truck o nakaparada ngayon dito, nakahambalang sa kalsada, kinokontak pa yung kanilang mga boss. Tapos, itong kalsada kasi na ito, Ivan, ay kailangan munang linisin. And babalik daw yung mga tauhan ng MMDA para makipag-communicate muli doon sa mga driver at saka pahinante. Kasi yung mga naiwan dito, iilan lang, particular yung doon sa may kargado ng bigas na yun muna raw yung uunahing padaanin at isa-isa bago ma-fully daanan itong kalsadang ito. Siguro daw ito ay gugugol ng mga 2 hanggang 3 oras bago mabuksan itong kalsadang ito na bahagi ng Araneta Avenue. Para lang maabisuhan yung mga motorista, AJ, which part yan? Anong direksyon? Ito ay papunta doon sa bahagi ng Pa E. Rodriguez, corner Araneta Avenue pa rin. Alright. Maraming salamat, EJ Gomez. Ayan, mga kapusong motorista, iwasan niyo po muna ang bahagi yan ng Araneta Avenue. Samantala, isinailalim na rin sa state of calamity ang Tagkawayan sa Quezon Province dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Lubog sa bahang ilang lugar doon dahil sa halos walang tigil na ulan. Ayon sa Tagkawayan LGU, mahigit 100 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa kanilang lugar. Sa bayan naman ng Lopez, magdamaga ng pagsagip sa mga residenteng hindi sumama sa preemptive evacuation. Nasa 4 ang residente ang nailikas. Sa Gumaka, nasayang ang mga palay na aanihin na dapat sa isang bukid. Nasira naman ang covered court ng Lukban Elementary School dahil sa lakas ng hangin. May classroom ding nabagsakan ng puno. Bumagi din ang kisame at nasira ang gamit sa loob ng classroom. Sa bayan naman ng San Narciso, bahagyang inanod ng baha ang isang pampasaherong bus papunta sa gilid ng highway. Mabutit ligtas ang mga sakay nito. Sa punto pong ito, kumustahin naman natin ang lagay sa Naga, Camarines Sur sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. Makausap po natin Naga, Camarines Sur Mayor Nelson Legacion. Mayor Legacion, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Si Ivan po ito. Si Ivan po. Live po tayo sa unang balita. Sa ngayon po, as we speak, Mayor, ilang barangay pa po ang lubog pa rin sa baha? Nasa halos 10 pa pong barangay ang lubog sa baha. Ito yung mga barangay na nasa o kaya malapit sa Central Business District 1, 2, at ito yung mga barangay na highly populated. Opo. Meron pa po ba mga residente na nasa mga bubungan pa rin, nag-aantay ng rescue, Mayor? Meron pa rin po kami nakikita at patuloy pa din po na nakikiusap. Yung atin po mga rescuers ay patuloy pa din po yung kanilang ginagawa. Subalit na lilimitahan po kami dahil po sa taas pa rin ng baha, hindi makapasok, hindi makapunta
yung ating mga kahit matataas na po ng mga truck. Nagkaroon So na ho ang ba ng... kailangan po natin ay motorized boat o kaya kahit simpleng bangka. Pero truck, hindi ho kaya ng truck pa rin, ano? May mga lugar na hindi po kaya ng truck. Kagabi may sinubukan po kami na ilang lugar. Kahit yung military truck ay hindi po makapunta, hindi makapasok. Pero Mayor, nagkaroon na ho ba ng improvement sa weather conditions dyan sa inyo? At bumaba na ho ba sa ilang lugar yung baha? Sa ilang lugar, wala na pong pagbaha. Pero tulad po na nabanggit ko, meron pa po tayong mukhang 10 pang barangay na baha pa rin po. Opo. Ilan pa ho yung mga nasa evacuation centers, Mayor? Yung huling bilang po namin kahapon, around 2,000 families pa rin po. Okay. Okay naman po ang supplies ninyo Pero- ng food items, Pero mabanggit non-food. ko lang po Go ahead. mabanggit ko lang po, although yung nasa evacuation centers ay around 2,000 families, pero yung nandoon sa mga barangay, sa mga lugar na baha pa rin ngayon, ay sadyang napakarami pa po noon. Baka abutin po ng around 15 or 20,000. Kasi ang estimate po natin, yung number of population na binaha o kaya na apektuhan ng pagbaha ay around 70% ng total population ng Naga. Samantalang yung lugar na binaha around 30% ng total area po ng Naga City. And therefore, kung ganoon, yung around 70% ng population po, that's around 30,000 households po yan. Or yes, opo. So ibig sabihin, Sabihin po, mas marami yung pamilya na nasa mga bahang lugar kumpara doon sa pamilya na nasa evacuation centers. opo. So ibig sabihin, kahit hindi ho nasa evacuation center, basta malaking bahagi po ng populasyon ng inyong lungsod, talagang naapektuhan. Isa ho kayo sa mga worst hit, Mayor, meron na ho ba tayo na italang mga nasugatan o namatay? Huwag naman sana. Meron na po, pero yung final tally, yung final number ay hinihintay pa po natin base sa deklarasyon po ng Philippine National Police. Pero definitely po mayroon pong mga nasugatan, meron pong mga namatay. Gaano pa ho kalawak ang mga power outages dyan, Mayor? Yung kuryente po ay sinimula na pong maibalik kahapon. At ang target po ngayong araw, base po sa pakikipag-usap po natin kahapon sa General Manager ng Casureco 2, yung ating pong local electric cooperative, ay susubukan po nila ngayon na ma-electrify na, ma-energize, lahat ng lugar dito po sa Naga, maliban doon sa mga baha pa. Mayor, panghuli na lamang po, may mga pribadong individual o grupo na nais mag-mobilize, mag-organize para magbigay ng tulong dyan sa mga nasalanta sa inyong lugar. How do they do it? How do they go about it? Sino po, kanino sila makikipag-coordinate at ano-ano ho kaya mga pangangailangan ng mga kababayan natin dyan sa Naga? Opo, uunahin ko na po yung panawagan na sana yung ilan po nating mga kababayan sa bansa na may kakayahang tumulong ay tulungan po ang ating lungsod. Ganun na din po yung probinsya ng Camarines Sur kung saan yung Naga ay parte. Malaking bahagi po, hindi lang ng lungsod ng Naga, kundi ng ilang munisipyo sa Camarines Sur ay baha pa rin po. So, sana tulungan niyo po kami. Right now, yung pinagkakaabalahan po natin ay parte pa rin po yung rescue operation. Ang kinakailangan po natin ay rubberized boats, motorized boats, meron, sabi ko nga kahit jet ski,
Baka pwedeng maipahiram ng ilang mayayaman nating kababayan. Kahit ordinaryong bangka o anumang amphibious vehicle na pwedeng magamit sa ating rescue operation at sa pagdadala po ng mga pagkain. So pangalawa, yung mga pagkain po, relief items, foods, at itong mga ganitong tulong po ay pwede pong ipadala sa City Hall ng Naga. Opo. Pwede rin pong kontakin po ako o kaya yung amin pong City Social Welfare and Development Office. Okay. Mayor, maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo para sa update kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Christine dyan sa inyong lugar. Salamat po. Opo, maraming salamat po. Nakausap po natin Naga City Mayor Nelson Legacion. Mga kapuso, halos bubong na lang po ang kita sa ilang mga bahay sa Bato, Camarines Sur dahil sa taas ng baha dulot ng Bagyong Christine. Kulay putik pa ang tubig na nagpalubog sa ilang bahay doon. May ilang residente naman nasa taas na rin ng kanilang mga bubong. Sa isang kuha ng drone, makikita naman ang malawakang pagbaha sa bayan ng Milaor. Hindi na nakaalis sa lugar ang ilang sasakyan matapos malubog sa tubig. Sa Legazpi City sa Albay, isang aso naman po ang nakisilong na lang sa isang e-bike sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Sa bayan naman ng Ginubatan, bukod sa pagbaha, nagkaroon din ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon. Kaya ang ilang sasakyan nalubog sa buhangin at bato. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Isabela kung saan naglandfall ang Bagyong Christine kaninang hating gabi. Live mula sa Tumawini, Isabela. May unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Igan, alas 12:30 ng hating gabi nang maglandfall si Bagyong Christine sa probinsya ng Isabela, partikular sa bahagi ng Divelacan. Sa mga oras na ito, ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Christine. Pabugso-bugso yung hangin at simula kaninang madaling araw, tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Magdamag na pabugso-bugsong hangin ang naranasan sa Isabela. Sa lakas ng hangin, halos mabali ang mga sanga ng punong kahoy. Maririnig pang tila pag-ugong ng hangin. Mag-aalas 10 kagabi nang maranasan ng malakas na buhos ng ulan sa ilang bayan sa probinsya. Magdamag ding nakabantay ang otoridad sa iba't ibang lugar, gaya sa Barangay Arcon sa bayan ng Tumawini. Nandito yung kon namin, nandun yung kon namin. Para halimbawa, pag may pagpa-rescue, mapuntahan namin agad. 16 na barangay ang binabantay ng mga otoridad sa bayan ng Tumawini dahil sa banta ng pagbaha. Lalo pat malapit ng umapawang tubig sa ilog. Mahigit sa 100 individual ang nasa mga evacuation center sa bayan. Alarming stage na po siya. Tumaas po siya ng 5 feet po from our 741 na monitoring po. So nasa alarming stage na po, and of course we are here prepared po para sa flooding incident. Sa monitoring ng PDRRMO, 7 tulay sa probinsyang hindi na madaanan ng mga motorista dahil sa pag-apaw ng ilog. Dahil dito sa Isabela, dahil tuwi-tuwi ay kami nadadalaw ng bagyo, yung pag-construct ng mga bahay ay matibay. Oo. So we're more concerned with the rain. Malapad yung rain band. Ilang lugar na rin sa probinsya ang walang supply ng kuryente. Gumamit na ng generator set ang ilang negosyante. Mahirap po ma'am. Mas lalo na kapag ma'am, kapag walang tubig yung pinagdaanan namin, apektado po lahat. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa banta ng pagbaha. Igan, as of 5 a.m. monitoring ng PDRRMO ay mahigit na sa 3,000 individuals ang nasa mga evacuation center mula yan sa 28 na bayan at city sa probinsya ng Isabela. Sa ngayon, meron pa rin ilang lugar na walang supply ng kuryente. Samantala, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa mga river system sa probinsya. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Update naman tayo sa sitwasyon sa Naga, Camarines Sur, na isa sa mga napuruan sa Bagyong Christine. May unang balita live si John Consultan. John? Igan, napunuan nga ngayon ng mga maliliit at talyer
dito nga sa lungsod ng Naga ng mga pinapaayos na motorsiklo at sasakyan na lumubog sa pagbaha sa lungsod. Di bababa sa 10 motorsiklo ang inabutan namin sa maliit na talyer na ito sa Naga City. Halos lahat lumubog ng abutan sa kalsada sa kasagsagan na pagbaha sa lungsod. Kwento ng mga may-ari ng mga tumirik na motorsiklo, di na nakaiwas sa aberya ang kanilang mga motor matapos maipit sa biglang pagtaas ng tubig. Kadalasang inaabot daw ng 1,500 hanggang 3,000 ang repair ng kada motorsiklo, depende sa sira nito. Samantala, di muna pinadadaanan ng ilang tulay sa Naga City, tulad ng tulay na ito sa Barangay Kararayan na papuntang Barangay del Rosario. Ito'y matapos makita ng Naga City LGU na na-erode na ng pagbaha ang kinakapitan lupa ng pundasyon ng tulay na posibleng mauwi sa pagbagsak nito kapag patuloy na dinaanan. Sa ngayon, Igan, ay patuloy na nagsasagawa ng efforts ang Naga City LGU at maging ang Camarines Sur PDRMC para nga maalalayan yung ating mga kababayan. Habang sa mga oras na ito, Igan, kung kahapon medyo sumikat na ang haring araw, ay muli na namang kumulimlim dito sa Naga City at nagkakaroon na naman ng mga pag-uulan. Pero sa ating impormasyon na kalap ay magpapatuloy ang mga relief operations na sinasagawa ng mga LGUs dito sa Camarines Sur. Igan. John, may mga natatanggap na impormasyon na may mga residente pa rin daw na nasa bubong at nangihingi na ng agarang tulong. So, kamusta yung rescue operations dyan? Tama ka doon, Igan, no? May mga talagang mga lugar dito sa Naga City at sa Camarines Sur na talaga namang mahirap talagang pasukin ayon sa Naga City LGU. Ay may mga ibang lugar, Igan, na umabot sa 8 feet yung taas ng baha kaya hindi mapasok kahit ng kanilang mga 6x6 trucks. Pero sa ating pag-obserba kahapon, talagang round the clock yung ikot ng mga malalaking truck na ng Philippine Army at maya't maya ang pagbaba ng mga evacuees sa kanilang evacuation center dito sa Naga City. Kung kaya't inaasahan natin na talagang hindi titigilan ito ng mga otoridad hanggat hindi naaabot yung pang mga kababayan nating naiipit sa mga pagbaha. Igan. Maraming salamat, John Consulta. Ingat. Kaugnay naman sa pamamahagi ng tulong sa mga naapekto ng Bagyong Christine, makakapanayan po natin si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Magandang umaga po, Secretary. Good morning, Igan. Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Secretary, may mga lugar pa rin daw na nahihirapan kayo at iba pang ahensya ng gobyerno makabigay ng tulong dahil hindi pa rin humuhupa po ang baha. Saan po mga lugar ito? Igan, you have to remember, gusto ko lang i-remind ang ating mga tagapakinig at tagapanood na ang last mile distribution, yung distribution mula sa aming warehouse papunta sa kanilang mga constituent ay responsibilidad ng mga local government unit. Di ba, kung matatandaan natin, ang social welfare kasi ay devolve at responsibilidad yan ng mga local government unit. Ang DSWD, ang role namin is suportahan ng ating mga local government unit kung sakaling kulangin sila ng mga goods. So tayo, nasa warehouse natin yung mga goods na bago pa man tumama si yung epekto ni Bagyong Christine, bago pa naramdaman, sa Bicol alone, we had 170,000 na pirasong family food pack. Nakakalat yan sa lahat ng ating mga bodega everywhere sa Bicol region. At ang nangyayari, yung mga local government units natin ang pupunta sa aming mga bodega, kukunin yung mga goods at dadalhin doon. So tuloy-tuloy naman yung distribution na yan. Igan, hindi kami ang nagdi-distribute diretso sa mga constituent, kundi yan yung mga LGU na ang gumagawa niyan, mga local government units. Wala ba kayo natatanggap na balitang hirap din ng LGU sa pag-distribute, Secretary? Igan, actually, marami silang request pero nag-aantay kami na kunin nila at pick upin nila. Yes. 170 yung nasabi ko sa iyo kanina bago tumama yung Bagyong Christine. 50 mil pa lang ang kanilang napipick up ng iba't ibang mga local government unit. Tulad kahapon, kausap ko si Governor ng Acting Governor ng Albay, si Vice Governor Glenda. Sabi nga niya, na unti-unti na bumababa yung tubig sa Albay pero kailangan nila ng konting panahon pa bago nila makuha yung kanilang mga goods sa aming mga warehouse. Sa Camarines Sur naman, kausap ko si Congressman El Rey Villafuerte nung isang araw pa bago pa tumama yung bagyo at naka-earmark sa kanila 50 mil naman na family food pack.
unti-unti rin nilang kinukuha yon, hindi lang nila kaya sabay-sabay. Kasi Opo. tulad nila napaulat, may mga areas pa na mataas pa ang tubig at ang focus nila ay rescue muna. Opo. Kabilang sa mga utos po ng Pangulo kahapon, ang prioridad, yung nagpaparescue na residente. Sa panig po ng DSWD, lalo't mataas pambanga sa ilang lugar. Paano po ito, Secretary? Igan, ang rescue ay nasa ilalim ng local government unit at ng Office of the Civil Defense. Ang DSWD, ang aming mandato is ma-make sure namin na merong sapat na pagkain ang mga pamilyang naapektuhan. So kami sa DSWD, paulit-ulit ko kahapon pa sinasabi na ready ang DSWD. Sa katunayan may nakaupo pa sa aming mga bodega sa buong region na mga 100, kasi 170 yan eh. Ngayon nasa mga 120 na lang. Ready pa tayo mag-distribute sa ating mga local government units. So patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa mga local government units na kunin na yung mga goods. Ang instruction ng Pangulo naman sa akin kahapon, siguraduhin na hindi kami maubusan doon. So habang nag-distribute tayo ngayon sa mga local government units, meron na tayong mga goods na papunta pa ulit ng Bicol mula sa aming repacking center dito sa Pasay. Another 50,000 is en route as we speak. At patuloy pa tayong magpapadala sa area na yan. Opo. May datos sa ba kayo? Ilan ng pamilya ang naapektuhan at nasa evacuation center, Secretary? Kasi even at this point, we're treating this as a whole of province na issue na. Kasi maaring hindi sila nasa evacuation center pero kailangan pa rin nila ng ayuda. Hindi na namin pinipili kung nasa evacuation center or nasa labas ng evacuation center. Opo. Kasi right now, yung data gumagalaw pa rin dahil nga tulad na nasabi nyo, ngayon lang nakakapasok ang local government unit sa mga iba't ibang mga lugar para maitala. And marami sa kanila, yun nga, like you said, hindi na nakapunta ng evacuation unit pero naging biktima naman. Kaya nga sa aming talaan, we're using the basis ng request ng mga local government units sa amin. Right now, ang total request sa buong region-wide, ay nasa mga 200,000 family food packs at ready tayo i-supply yan. Okay, maraming salamat po, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan. Magandang umaga. Magandang umaga mga kapuso, nananatili po ang banta ng mga storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin po yan sa pananalasa ng bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa, 2.1 hanggang 3 meters sa taas ng tubig mula sa dagat ang posibleng manalanta sa ilang coastal areas ng Aurora, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Aabot naman sa 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong ang maaaring maranasan sa ilang pangbaybayin na Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Quezon at Zambales. Pinapayuhan po ang mga residente na lumayo muna sa beach o baybaying dagat. Samantala mga kapuso, nakatawas po ang red rainfall warning sa Occidental Mindoro, orange rainfall warning naman po sa ilang bahagi ng Palawan habang yellow rainfall warning sa Caluya, Antique at ilang pampanig ng Palawan. Isinalim naman po sa rainfall advisory ang Bohol, Siquijor, Negros Occidental, Guimaras at ilang bahagi ng Negros Oriental, Cebu, Antique, Aklan, Iloilo, Capiz at Palawan. Pinaalerto ang mga nakatira malapit sa mga ilog at para ng bundok mula sa banta ng baha o kaya landslide. Tatagal po ang mga nasabing mabala hanggang alas 8 ngayong umaga. Samantala mga kapuso ay nagpapakawala po ng tubig ang iba't ibang dam. Dito sa Luzon, bunsod pa rin po yan ang pananalasa ng bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa, tig-isang gate po ang nakabukas at naglalabas ng tubig sa Magat Reservoir sa Isabela, ang Buklaw at Bingan Reservoir sa Benguet at San Roque Reservoir sa Pangasinan. Habang 3 gate ang binuksan ng Bustos Reservoir sa Bulacan. Ang pagpapakawala ng tubig mula sa mga nasabing dam ay tinatawag na preemptive release. Ibig sabihin niya mga kapuso, ginagawa yan bilang paghahanda sa dami ng ulang ibabagsak ng bagyong Christine. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated masalo po sa mga ganitong pagkakataon. Ako po si Anjo Perquera, inyong unang hirit weather presenter. Know the weather before you go para mag-safe lagi mga kapuso. Mabugso-bugsong hangin at patuloy na buhos ng ulan ang naranasan ngayon sa Baguio City dahil sa bagyong Christine. May unang balita live si Sandra Aguinaldo. Sandra!
Yes, Igan, patuloy nga ang pag-ulan dito sa Baguio City. Pero Igan, masasabi ko na moderate lamang talaga no, yung ulan na nararanasan namin ngayon dito. Pero wala po yan tigil simula kaninang madaling araw. At meron din siyang dala na pabugso-bugsong hangin. At marami pong establishmento ang nakita namin na sarado sa aming pag-iikot dito sa syudad. Pero meron din po mga nakabukas gaya ng mga tindahan ng pagkain at ilang drugstore. May mangilan-ngilan din tayong tao na nakikita sa kalsada pero kasi pinayuhan sila no na kung wala namang mahalagang lakad manatili na lamang muna sa kanilang mga bahay o kung yung mga turista naman ay manatili muna sa kanilang mga hotel. Maluwag din po yung kalsada dahil wala ring pasok ngayon dito yung government offices at mga paaralan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, wala pang naitatalang insidente na may kaugnayan sa bagyong Christine. Magdamag na nag-monitor ang mga kawani ng LGU lalo't meron silang 4 na barangay na binabantayan at posible raw pong magkaroon na landslide at meron ding 2 lagoon na posibleng tumaas ang tubig at magdulot ng pagbaha. Kahapon nga, Igan ay nagsagawa ng clearing operations no ang Bureau of Fire Protection at maging ang LGU at kanilang kinuha yung mga basura doon sa mga daluyan ng tubig at nagputol din ang mga sanga ng punong kahoy. Sa ngayon, Igan, nakataas pa rin ang signal number 3 sa Baguio City at sa Benguet at nakaantabay pa rin po tayo sakaling maranasan pa rin ang mas malakas na pag-ulan at hangin dito po sa Baguio City. Igan? Maraming salamat, Sandra Ginaldo. Ingat. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila North Port, particular dito sa baggage concourse area. Supposedly po, itong area na ito ay restricted sa mga pasahero dahil dito dinadala o inilalagay yung mga bagahe. Pero for now, dahil marami po tayong mga kanseladong mga biyahe at marami pong mga stranded na mga pasahero, aabot po sa 147 yung mga stranded na pasahero ngayon dito sa Philippine Ports Authority. Makikita po natin na tinanggal muna yung restriction na ito para mas ligtas po sila makapanatili dito sa PPA sa Manila North Port, no? At makikita natin na marami na pong naglatag ng kanilang mga sapin, may mga trapal, kumot. Dito po merong mga pati karton para lang meron silang matulugan dahil yung iba sa kanila mula pa nung Martes nagsimulang pumunta dito sa Manila North Port at hanggang ngayon hindi pa rin po sila makabiyahe. Pinili po nila na manatili na lamang dito dahil syempre nagtitipid sila, wala silang budget na umuwi ulit sa kanilang mga tahanan. At sa punto pong ito, makakausap po natin si Ma'am Janeliza Rebong. Siya po ang Acting Port Manager ng Philippine Ports Authority, Port Management Office ng NCR North. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Ma'am Maris. Alright, dito po meron tayong stranded na 148. Oo, nadagdagan na. So, yung pong sa kabuuan na mahigit 5,000 plus yung mga stranded, nadagdagan pa po ba yun? Medyo nadagdagan po because the 5,300 is as of yesterday. So medyo nadagdagan po tayo. Pero pataas pababa po kasi. Like for example, dito po, yesterday kasi 150 ang stranded packs natin. So ngayon po nag 148. Yung 5,000 plus po na yun sa buong lahat ng mga pantalan po sa buong bansa. Kumusta po yung sitwasyon nila? Nakakatulog naman po sila ng maayos? Nakakakain po ba sila? Opo. Kung nakita po natin yung mga pasahero kasi natin naglagay sila ng mga karton. Yung iba kasi nagdala sila din ng foam na kung saan sila natutulog. For the food naman, meron po kasing siniserve din ang Philippine Ports Authority na free lugaw, this hot meals, out of the pocket yan ng mga empleyado. Nalaman ko nga po na out of pocket ng mga empleyado. Meron na po ba kayong ugnayan o pakikipag-ugnayan sa DSWD para mabigyan naman ng mga ready-to-eat food, yung mga pack, itong mga biyahero na stranded dito? Opo, that was the instruction of the President. Yes. Opo. Meron na pong coordination ang Philippine Ports Authority sa DSWD and in fact, hininga na rin po ang bawat Port Management Office ng parang estimated number of food packs na kakailanganan namin para po doon sa prepositioning. All 3 meals po ba yun, ma'am, po-provide? Parang hindi pa sure. Opo. Pero,
sana convenience. mas madagdagan. Mga kapuso natin na merong bubuting loob, pwede rin po kayo magpadala ng mga food donation dito sa PPA. Pero ang tinutumbok po kasi ng bagyo, papunta na sa norte. Meron po bang mga ibang areas na posibleng payagan ng makabiyahe ngayong araw na to? Dahil kung hindi naman doon yung tutumbukin ng bagyo, pwede na kayo makabiyahe, ma'am? Sa ngayon kasi, ma'am, in close coordination kami with the Philippine Coast Guard. So, attain po namin yung advisory ni Coast Guard and then mag-a-advise din po doon sa Port Management Office na nakakasakop po doon sa norte. Huli na lang po, matanong ko lang din yung sa Batangas kasi masyado raw pong malakas yung agos, yung alon doon and posibleng delikado sa mga biyaherong stranded po doon. May nahanap na po bang lugar na malilipatan yung mga stranded na mga pasahero doon sa Batangas Port? Opo. Sa ngayon po, wala pa po, pero inilagay po ng ating Port Management Office of Batangas sa isang area din sa Passenger Terminal Building wherein safe naman po doon. But the Port Management Office of Batangas is in close coordination po with the PDRRMO. Sa ngayon po kasi wala pa daw pong update ang PDRRMO kung saan posibleng ilipat yung ating mga stranded passengers. Panawagan na lang po natin sa iba pang mga biyahero na supposedly may mga biyahe dito sa Manila North Port. Okay, ang panawagan na lang po namin sa mga pasahero po natin ay patuloy po kayong makipag-ugnayan sa ating pong mga shipping lines para po sa mga detalye po at impormasyon ng biyahe po natin. Lalo na po ngayon na mayroon po tayong signal. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Janeliza Rebong. Siya po ang acting port manager ng Philippine Ports Authority. Thank you, Maraming Ms. salamat Naris. po sa Thank iyong you po. panahon. Thank you At po. ingat po. Balik po muna sa studio. Dadagdagan pa mga lumikas sa Kasiguran Aurora dahil sa masamang panahon. May unang balita live si Katrina Son. Katrina. Igan, magdamag nga na bumuhos ang malakas na ulan na sinasabayan pa ng malakas na hangin dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Kaya naman kahit gabi na ay lumilikas pa rin ang mga residente. Buong gabi na binayo ng malakas na hangin at ulan ang Kasiguran dito sa Aurora. Sa lakas ng hangin, tila sumasayaw ang mga puno rito. Kaya naman habang lumalalim ang gabi ay nadaragdagan ang mga lumilikas sa mga evacuation center. Karamihan nakatira sa coastal barangays. Sa evacuation site sa Barangay Marikit dito sa Aurora, tuloy-tuloy ang paglikas ng mga residente nila kagabi. Delikado raw kasi sa kanilang lugar tuwing lumalakas ang ulan. Pasado 9:00 naman ng gabi Igan nang mawalan na ng kuryente sa buong bayan ng Kasiguran. Mag-aalas 5 na ng umaga nang tumigil o tumila ang malakas na buhos ng ulan. Dahil dito, binaha ang ilang pasyalan o palayan dito. Nagkalat din ang ilang mga sanga ng puno sa kalsada. Igan, sa mga oras na ito, lumalakas ulit yung ulan at sinasabayan din yan na malakas na ihip ng hangin. Kanina nung nag-ikot tayo dito, nakita rin natin na umapaw na yung ilog dito sa kanilang kalsada, dahilan kung kaya namatay ang ilang hayop. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Ingat. Sa ibang balita, wala ng buhay na matagpuan ng isang bagong silang na sanggol sa isang bus terminal sa Quezon City. Ang mga nag-iwan sa sanggol natunton ng mga otoridad. Lagi una ka sa balita ni Bea Pinlac, exclusive. Nakakabit pa ang pusod at may inunan pang kasama ang sanggol na ito nang matagpo ang wala ng buhay sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City kahapon. Yung bata po, nilagay po doon sa tabi ng drum ng tubig. Doon po nakita po nung porter at saka nung vendor po ng prutas. Malaki na po mukhang bago pa nga iniwanan na puro kaso wala ng buhay. Nang balikan ng CCTV, nakita nila ang isang lalaki at babae na galing sa may CR. Ang babae, hawak ang sanggol na ibinalot sa puting t-shirt. Napag-alaman namin na ang nagtapon ay mag-girlfriend, magnobyo na pauwi ng Gapan. O galing sila sa CR, matagal daw sila nag-CR. And at the same time, meron silang tinapon. Yung pala bata na yun. Nakita ko yung logo ng t-shirt. Tumutugma doon sa pinampandong ng lalaki sa ulo niya. Yung t-shirt na ginamit sa pambalot, siyang ginamit pampandong doon sa ulo ng lalaki. Nakita rin sa CCTV ang bus na sinakyan nila biyaheng Gapan, Nueva Ecija.
Tumawag po ako ngayon sa driver conductor po namin. Sabi ng driver sa akin, na-contact namin, sir, positive, nandito pa, nakasakay pa sa bus. So anong nangyari po, tumawag po sa akin yung driver, nandun na po doon sa police station sa Peñaranda yung dalawa. Nakikipag-ugnayan na raw ang pulisya ng Quezon City sa Nueva Ecija Police para sa investigasyon. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman ang unang pagharap ni Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senado tungkol sa pang-aabuso umano sa Kingdom of Jesus Christ. Mapanayam natin si Senadora Risa Ontiveros. Senador, good morning po. Good morning, Igan, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, kahit sa gitna nitong terribleng bagyo. Tinawag po ni Kibuloy na trial by publicity ang naging Senate hearing. Ay, nako. Matapos yung napakaraming drama niya, no, sa wakas na, ipaharap din siya sa Senado. Dahil sa pag-umpisa natin ng investigasyon, yung appointed son of God, arrested son of God na. Pero panay, gamit na gamit rin yung linyang I invoke my right to remain silent. Akala ko ba gusto nilang linawin yung mga akusasyon sa kanila? Tila ayaw din naman pala. Lahat ng tropa ni Kibuloy ginamit niyang I invoke my right. Hindi nila ginamit ang chance mag-defend ng mga sarili nila. Pero Igan, talagang nagpupugay ako at nagpapasalamat talaga sa mga victim survivors. No? Sina Ate Gingging, isa sa mga unang pastoral na ginahasa at inabuso ni Kibuloy. Imagine, pagkatapos ng mga dekada ng pananahimik, takot, buong tapang niyang sinalaysay yung mga mapapait niyang karanasan sa kamay ni Kibuloy. At wala na silang takip sa muka, Senadora. Wala na, Ian. Si Julia na dati may alias sa video at naka-blur yung mukha niya. Si Edward na video din noon at may mask at hood, dating miyembro ng 2nd Metro Davao Signal Battalion ni Kibuloy. Si Joar na dumalo noon pero naka-mask din at may alias na biktima ng torture. Si Dindo na mula sa Canada na nagpatotoo sa mga money laundering schemes ni Kibuloy at ng KOJC. Lahat sila kinonfront ang isang makapangyarihang tao at hindi yun madaling gawin, ha? At sinabi na nila ang kanilang buong totoong pangalan at ipinakita talaga yung kanilang mga mukha. Ano pong papel nung 5 kapwa-akusado ni Kibuloy sa sistema ng pang-aabuso dito sa KOJC? Nako. Igan, lumabas dun sa link analysis na slide na ipinakita ni na General Torre ng PNP. Halos lahat po sila ay nandoon at matingkad ang papel, no? Ayon sa link analysis na yon, matingkad ang papel ng 2 Canada. Si Crescente Canada na ayon sa link analysis ni na General Torre, siya daw yung nagko-confirm ng mga instructions sa network ni Kibuloy, pati di umano tungkol sa mga, yung alam ni Edward, no, yung mga sakitan at patayan na iniutos ni Kibuloy. At pati si Ingrid Canada, na sa kanya daw unang lumalabas yung pinakamaraming mga instruction. Bagamat dotted line daw ang kanya, ibig sabihin, kailangan i-confirm pa nung Crescente Canada na dun sa diagram, solid line yan. Opo. So, yun. Senador, may plano kayong mag-site visit sa KOJC compound? Hindi na, Igan. Hindi na? Yung hearing, yung resumption of hearing namin kahapon, yan na lang yung huli. Dahil sa loob ng 7 buwan, yung pagpapakita na lang ni Kibuloy ang hinintay namin. So huli na pala yan? Hearing kahapon. Yes, Igan. Huli na po yan at amin ang in-adjourn. Kompleto na kumbaga yung cast of characters kahapon. Si Kibuloy mismo, yung co-accused niya, yung ilan sa mga dating victim survivors namin at ilang mga bago din, lalo na sina Ate Gingging, pati si Elias Marie, no, na bagong victim survivor na na-identify ng PNP at siya ay nakapag-testigo in person din kahapon, bagamat may alias pa at may takipang muka. Nandun din yung buong hanay ng mga government agencies at departments natin na nag-investiga din dito, nag-testigo sa amin tungkol dito. Kaya nga, ways forward na po yung pag-adjourn
namin ng pagdinig kahapon. Ano yung pagkukulang at paano tayo mag-move forward. Senator Ontiveros, yung mga humarap ba kahapon may balak magsampa na rin ng kaso sa korte laban kay Kibuloy? Oo, tulad ni Elias Amanda, talagang pending ang case niya on appeal sa Department of Justice. At yung ilan sa kanila ay may kaso na rin, nagtetestigo sa mga kaso kahit pa sa Amerika, kung saan may 4 na kasong tumatakbo doon. At napag-usapan din kahapon, Igan, yung posibilidad ng, ang tawag nito, yung extradition request mula sa US government sa atin namang gobyerno dito sa Pilipinas. So, yung iba pong mga victim survivors natin kahapon na maaring hindi pa naghain ng kaso, inengganyo din po sila na maghain. At yung ilan sa kanila ay may kasamang mga abogado talaga. Opo. At habang nasasalaysay itong mga nag-aakusa, anong naobserbahan niyo po kay Kibuloy? Yung expression din niya, tinitignan namin siya, it's either nakatitig siyang diretso dun sa nagsasalita, pero parang sandali lang eh. Most of the time, nakababa lang yung pagtingin niya. At yung mukha niya, di mo alam kung expressionless or medyo naka-smirk yung bibig. At nung magpa-interview siya sa inyo sa media nung palabas na sa session hall, at yung demeanor niya, nung tuwing tinanong ko sila, isa't isa, meron ba kayong gustong sabihin, pagkakataon niya na, lahat naman I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. Opo. Maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Ingat po. Maraming salamat din po. Ingat ang lahat. Mga kapuso, epektibo po ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil pa rin po sa pananalasa at pinsalang dulot ng Bagyong Christine. Kabilang dyan ang Albay, Magpet, Cotabato at Tagkawayan, Quezon. 6 na pong araw epektibo ang price freeze sa mga nasabing produkto simula sa araw na idineklara ang state of calamity. May kaukulang parusa ang sinumang mananamantala o lalabag sa price freeze. Samantala mga kapuso, update naman po tayo sa lagay ng baha sa Quezon City. Naroon pa rin live si EJ Gomez. EJ? Maris, nandito pa rin nga tayo sa Araneta Avenue sa Quezon City. Kita natin na kasabay ng paghupa ng baha ay yung paglitaw naman ng halo-halong mga basura. Merong mga barrier na lumitaw din na ngayon ay nasa gilid ng kalsada. Kita din natin yung sofa na itinapon na lang nung isa sa mga residente dito matapos silang bahain sa loob ng kanilang bahay. Wala nang ambon sa ngayon pero nananatiling makulimlim at maputik dito sa lugar sa mga oras na ito. Ito ang eksena sa Mauban Street, corner G. Araneta sa Quezon City kagabi. Malakas ang paglagasa ng baha sa kalsada na di na nadaanan ng mga motorista. Nagbaha rin sa E. Rodriguez Corner G. Araneta kagabi. Ilang sasakyan ang naiwan na lang nakapark sa gilid ng kalsada. Sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City, kita ang 3 truck na maala sandwich ang eksena. Ayon sa mga tauhan ng MMDA, tumirik daw ang mga yon matapos nilang subukang suungin ang kalsadang ito. Umabot daw sa hanggang sa lagpas bewang ang tubig baha noong kasagsagan ng tuloy-tuloy at malakas na pag-uulan kagabi na nagpaapaw ng creek sa lugar. Puyat daw ang inabot ng mga residenteng gaya ni Jake dahil sa bahang pumasok sa kanilang bahay. Inabot po kami sa loob ng bahay, ma'am. Bali hanggang bewang po. Actually, perwisyo po siya kasi may pasok pa po ako. Hanggang ngayon po, hindi na po kami nakatulog. Nag-start po siya ng 3:00. Wala po kami matulugan kasi yung tulugan po namin inabot talaga eh. Pero wisyo rin daw ang naging pagbaha sa negosyong sari-sari store ni Edison. Ang bilis ng tubig. Mahirap talaga kasi unang-una, tatanggalin ko lahat, dadalhin ko sa taas, tapos bababa ko na naman. So tapos ito, walang tigil ng linis, gano'n, dire-diretso. So puyat pati, yung babantayan namin yung pagbaba ng tubig. Talagang perwisyo talaga nangyari. Umabot sa lagpas baywang ang baha sa kahabaan ng Araneta Avenue, dulot ng malakas na ulan kagabi na nagpaapaw ng creek sa lugar.
Maris, nakikita ninyo no, na dumating na itong mga tow truck na hihila at mag-aalis doon sa unang truck, yun doon na sa pinakagilid, no, para mabawasan doon sa tatlo. No, uunahin yon tapos isa-isa yan. Tapos sa mga puntong ito, patuloy naman yung pag-monitor ng mga tauhan ng MMDA para abisuhan yung ating mga motorista kaugnay sa mga kalsadang pwede nilang madaanan. At yung natitirang makitid na daan, no, sa pinakagilid, nadadaanan naman na ng mga sasakyan. Yung mga malalaki lang, katulad ng mga van, SUV at yan, yung mga ganyang truck, no, ay dahan-dahan lang sa pagmamaneho para sila ay makalusot. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kanya-kanya naman po ang diskarte ang mga motorista para hindi tumirik o masiraan ang mga sasakyan sa gitna ng baha sa Kamanava area. Mula sa Caloocan, may unang balita live si Bea Pinlac. Bea, epektibo naman kaya yung mga diskarte nila? Maris, kasi simula pa lang ng araw, pero sakit sa ulo na ang sumalubong sa mga motorista sa ilang bahagi ng Kamanava dahil nga sa baha, dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan kanina. Galing ng monumento si Jules bago niya naisipan na dumaan sa C3 sa Caloocan. Nagbaka sakali raw siya na makakaiwas sa traffic at baha, pero ang ending... Ito nga, nabungaran namin mas mataas pala yung baha. So stranded kami rito. Pero magtatry ako maglakad. No choice, kailangan ko iwan. Itatabi ko lang na maayos then para makapunta ko doon sa aking pupuntahan. Si Michael naman nag-abang muna na bumaba ang tubig. Mas mahirap daw kasi kung lumusong siya at ang mangyari, tumirik siya sa gitna ng baha. Delikado, baka tumiyik yung motor. Mahal magpa-maintenance eh. Nagdadalawang isip pa ako eh. Bali, siguro susugugin ko ito kasi may pasok pa ako ng alas 4 eh. Anong oras na eh. Sa MacArthur Highway naman, hindi rin nakaligtas ang ilang motorista sa baha. Kaya nagpalipas muna sila ng oras, umaasang huhupa ito at makakatuloy sila sa kani-kanilang biyahe. Alanganin pa po eh. Malalim pa eh. Baka masiraan lang eh. Sobrang taas ng tubig kasi ma'am eh. Tsaka mahirap na masiraan. Tsaka di rin ako makabalik sa work. Hintay muna para sakaling mas okay mamaya. Maris, sa tanong mo kanina, epektibo para sa ilan na mga motorista yung mga naging diskarte nila. Pero may ilan pa rin na tumirik kasi nga sinubukan nilang lumusong pa rin sa baha. Kaya kinailangang itulak yung kanilang mga sasakyan patungo dun sa mga lugar na hindi na binabaha. Balik tayo dito sa Caloocan, sa Dagat-Dagatan Avenue. Wala ng ulan, medyo malakas pa rin ang hangin pero hindi pa tuluyang sumisilip ang araw. Ang baha naman, bagaman perwisyo pa rin para sa ilan, ay unti-unti nang humuhupa. At yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin sa Bagyong Christine, makapareham natin live si Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Masasabi bang record-breaking yung binuhos na ulan ni Christine? Opo, itong mga ulan nga po na naibuhos ni Christine ay lumagpas nga. So, medyo may kataasan po ito. So, kung titingnan nga po natin sa mga iba't ibang lugar, pinakamataas yung October 22 na rainfall sa Maydaet, followed by Legazpi, Huban, Sorsogon, Mulanay, Quezon at Viracat, Anduanes. So, napakataas po ng mga naibuhos na rainfall kung saan sa Maydaet ay umabot ng more than 500 millimeters of rain po yung nakuha nga po natin. So yan ay isa sa pinakamaraming ulan na ibuhos sa isang bagyo. Opo, makikita nga po natin na napakarami pong naibuhos na ulan nito, lalo na po sa may silangang bahagi po ng Luzon, Visayas din po. Veronica, kinukumpara si Christine kay Ondoy. Opo, so kung actually... Tama ba? Dapat ba ikumpara? Opo, kasi itong si Ondoy nangyari during habagat season. So meron pa pong habagat na naging component kung bakit naging napakalakas ng mga pag-ulan. Ito namang si Christine ay nangyari during transition period from habagat
to amihan season. So, isa sa mga naging factor kung bakit naging malakas yung pag-ulan ay dahil mas mababa yung naging track nito, kumilos papuntang southwest at nagpa-northwest kung saan medyo tumambay ito sa may silangang bahagi ng ating bansa po. Opo. Mula pag-landfall hanggang sa sandaling ito, under severe tropical storm pa rin si Christine. Inaasahan bang hihinaan siya sa mga susunod na oras? Opo. So, nakita po natin ngayon na habang tinatawid nga niya yung landmass ng ating bansa, lalo na sa may northern Luzon, ay posibleng bahagyang humina itong si Christine. Pero mananatili pa nga rin po sa severe tropical storm category. Paglagpas naman ito ng ating landmass, ay posibleng mag-ipon ulit siya ng lakas. Hindi po natin tinatanggal yung ganong posibilidad po. Hanggang kailan sa PAR si Christine? Inaasahan pa po natin na lalabas po na ating Philippine Area of Responsibility si Christine by Friday. Friday, ayun. May binabantayan tayong bagong low pressure area o may nakikita kayo? So ngayon naman ay may namomonitor nga tayong low pressure area sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility po. Wow. Kailan yan? So sa ngayon ay more Malayo pa. concentration natin ay si Christine, pero minomonitor po natin to, at kung nakikita nga po natin na posible ito maging bagyo, maglalabas po tayo immediately na update po. Okay, maraming salamat. Ingat, Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Thank you. Kaugnay naman sa sitwasyon sa supply ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Christine, makakausap naman natin si National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, Public Relations Officer Trish Roque. Magandang umaga, Trish. Magandang umaga po, Igan, at magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Gaano karaming lugar na yung nananatiling walang supply ng kuryente ngayon? Sa ngayon po, Igan, nasa 6 na lugar na lang po yung atin pong nakikitang mga wala pa pong transmission services. So ito po ay mga nasa area ng Batangas, Camarines Sur, Albay, and parts po ng Eastern Samar at ng Leyte po. So marami nang naibalik ang supply ng kuryente? Tama po kayo, Igan. Kahapon po, marami na rin po tayong mga na-restore na areas. And itong 6 na mga linya lang po ito, yung atin pong inaayos pa at ongoing pa po yung isinasagawang assessment at restoration efforts po dito sa mga areas na to. Ano yan, mga nabagsakan ng puno, yung mga poste ninyo? Yung iba po, Igan, dahil po sa lakas ng hangin, ay nabagsakan po ng puno yung ilan. At yung iba naman po, while medyo clear naman na yung lugar, hindi naman po maabot ng ating mga line personnel dahil po sa tindin ng pagbaha. At kinailangan pa pong magsakay ng bangka yung ating pong mga line personnel para makita po yung damage dun sa mga area na yun. Yes. Trish, hanggang kailan ang inaasahan ng ating mga kababayan na maibalik sa normal yung kanilang kuryente? Igan, wala pa po tayong maibigay na exact na araw po o oras. Pero rest assured po na as soon as possible na po at accessible na itong mga areas na ito. Baha, problema nyo, baha. Opo, tama po yun. Yung baha po yung malaki nating problema. Pero as soon as accessible na po, ay agad-agad naman po natin i-restore yung transmission services in this area. Okay. Maraming salamat. Ingat, Trish Roque, Public Relations Officer po ng NGCP. Salamat po. Magandang umaga. Unang chika ngayong Thursday morning, stranded sa Sorsogon ang mga miyembro ng bandang parokya ni Edgar dahil sa bagyong Christine. Nitong Martes nang i-post ng banda ang picture nila sa gitna ng ulan doon. Ayon sa grupo, kansilado ang mga flight at delikado rin mag-road trip. Hindi raw sila makauwi kaya naligo na lang sila sa ulan. Nasa Sorsogon ang grupo dahil nag-perform sila sa Kasanggayahan Festival kasamang ilan pang local artists noong Lunes. Kansilado pa rin ang ilang flights dahil sa hagupit ng bagyong Christine sa ilang lugar sa bansa. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.